Panginoon. Sumaingan. Ang ating Ebanghelyo ngayon ay kilalang kilala natin sa tawag na 8 pagpapala. Bahagi ho. Una, higit sa lahat, ang ipinaman ni Kristo ay yung pagpapala ng Diyos. Kung minsan narinig ninyo ang binabanggit ko, salitang ng grasya ng Diyos o panguna ng pagpapala ng Diyos. Nauna yung grasya. Baka akala natin ang nauna ay kasalanan. Bago dumating ang original sin, mayroon ng original grace. Ang ipahayag ni Jesus yan, pagpapala. At itong binahagi natin ay 8 pagpapala. At kung tuusin, itong pagpapala na ito ay nakasalalay, higit sa lahat doon sa unang pagpapala. At ano yung unang pagpapala? Mapapalad ang mga dukha na wala nang inaasahan kundi ang Diyos. Bakit? Ibinahayag dito sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Ito yung kaharian ng Diyos. Yan ang kuminsan sa mundo ginagalawan natin. Parang mahirap unawain. Ano ang mga mahihirap ay pinagpapala. Sa madaling intindihin, yung sa isip natin na mga pinagpapala yun, yung mayayaman, yung mga malalaking bahay, malalawang na lupain, maraming pera sa bangko. Yun ang itinuturing natin mga mapapalad. Bahagi ho. Ngayon, sinasabi ni Jesus natin, mapapalad ang mga dukha. Kaya kuminsan, nakikita natin, sabi nga natin, yung hirap na maintindihan natin yung ating pananampalataya. Kasi hindi ito ang kalinangan ng daigdig na ito. Ano yung kaisipan ng daigdig na ito? Ay, ito yung mapapala. Yung maraming pera, may kayamanan, maraming kaibigan, maraming koneksyon, maraming kapangyarihan. Pero bahagi ho na ipinaalala sa atin ng Diyos isang katotohanan na ito. Yung katotohanan na ito. Hindi ho sa pamantayan ng tao. Ngunit saan? Sa pamantayan ng Diyos. Kasi saan nga natin na sa mapapala ng mga dukha na wala nang inaasahan kundi ang Diyos. Kasi, mas madali yung pagkilos. Kaya po kuminsan yung ibang tao, napapagod. Bakit? Marami silang pera eh. Pero wala silang kapahingaan. Kasi bakit? Dahil higit sa lahat, nawala ang Diyos sa gitna ng kanilang pagkakaroon ng maraming bagay. Ibig sabihin sa atin sa Ebanghelyo ngayon alin, na ang mahalaga ay alin, presensya ng Diyos. Mayroon ka man o wala. Ang nawa, kung tutusin na kapag pinagmilay-nilayan natin yung mga salitang ibinahagi, nasaan yung bigat? Naroon sa pagpapala.
Kaya nga masasayang mapapalad. Nauna yung pagpapalad. At yun po nawa yung bigyan natin ng higit na pagtingin. Kuminsan, yung pamantayan natin sa daigdig na ito, kung sino yung mga pinagpapala o kung sino yung mga mapapala, ay sabi nga natin, ay sa mga bagay na mayroon tayo. Nakalimutan natin na ang tunay ng pagpapala ay ano yung ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Kasi sinabi mapapalad ang mga luka. Hindi sapagkat nila luka, magdalin. Yung pagkilala sa gitna ng kalupaan mo, ikaw ay pinagpapala ng Diyos. So, ibig sabihin, yung pagpapala ay hindi sa mga bagay na mayroon ka. Yung pagpapala ng Diyos ay nasaan? Sa iyong pagkatao. Bahagi yun, inuwag natin kalimutan na tayo lahat ay pinagpapala ng Diyos. At kung minsan, higit natin nakikita iyon sa gitna ng ating kawalan. Maraming pera. Pinagpala yan kasi maraming pera yan. Hindi natin nakita natin, yung tao yun ay pinagpala ng Diyos. May pera man o wala. Kaya kung minsan yung pagtingin natin ay wala doon sa tao. Asaan yung pagpapala natin? Doon sa may bagay na mayroon ng tao. It is wrong. Kasi tayo nga ay pinagpala ng Diyos. Hindi sapagkat kung anong mayroon tayo. At kung tuusin na, pinagpala tayo ng Diyos sa mga bagay na alin, wala tayo. Bakit? Kasi tayo yung pinagpapala. No? Hagi yun. Kaya pagkakataon din no? Kaya ito rin kumisyon ng mentalidad ng anting-anting. Pagpapalain ako ng Diyos kapag mayroon ako nito. Walang ganyang pagpapala sa anting-anting mo. At sabi mo nga natin, no? Isa po yung sa mga dahisin natin pag-nilay-nilay, lalo-lalo na ako. Sabi nga natin sa February 21, yung ating gagawin recollection na kung kasakaling kayo ay makarating. Na makita natin na alin, kapag hindi ang galing sa Diyos, sisingilin tayo niya. Hindi pwede hindi tayo sisingilin. Pero kapag nasa Diyos ka, kamunay alin, pagpapala. Kapag hindi ang galing sa Diyos, ano bang ibinigay sa iyo? Hinigil yan. Kaya bahagi yun na kung saan makita natin. Kaya sinabi sa atin natin, mapapalad ng mga luka. Mapapalad ang mga naapis. Mapapalad ang mga inuusig. Mapalad ang mga bahagi yun na kung saan nakita natin dito sa gitna ng kanilang kawalan. Hanggang yung pagpapala ng Diyos ay doon sa tao, hindi doon sa bagay na mayroon siya. Kaya sana yun ang maunawaan natin. Kaya nga mag-ingat po tayo kasi baka akala natin yung pagpapala ng Diyos ay sa mga bagay na mayroon tayo. Hindi. Ang pagpapala ng Diyos ay nasa iyo. Kung ano ka. It is not what you have. It is what you are. Kaya ka pinagpapala ng Diyos. Ang pagkilos nawa natin ni alin. Ipakita natin ang pagkilos natin ni alin. Pinagpapala ng Diyos. Kaya, ang ipamanig natin na
hindi na magnanakaw. Nakita natin, hindi pala totoo yun. Kasi bakit? Anong ginamit niya? Hindi sapagkat mayroon siya. Hinalin, gawa nung kanyang kalooban. Yung kanyang kalooban, magnanakaw. Hindi sapagkat mayroon na siya. Kasi kung tutusin na, kung mayroon ka na, hindi ka na magnanakaw. Mayroon ka na eh. Marami ka na. Milyon-milyon na nasa iyo. Kung kuha yung hindi iyo. Kasi nga, it's not on what you have. It is on what you are. Ha? Kaya sana yun ang makita natin yung pagpapala ng Diyos. Na makita natin na pinagpapala ka ng Diyos. Kaya ang pagkilos natin ay isang pagkilos ng pagpapala at nagdudulot ng pagpapala kahit nasa gitna ng kawalan. Kasi bakit? Hindi yung ano ang meron tayo. Italangin natin sa harapan ng Pumika na maintindihan natin yung ipinahayag na ito. Mapalad ng mga dungka ang inaasahan kundi ang Diyos. At ano yung dapat ang meron ng tayo? Ang Diyos. Yun lang dapat ang hindi mawala sa atin.